Kamusta mga katropa? Muli naman nagbabalik ang inyong katropa, si Jamel Bryan. Yan. Mga katropa, meron naman ako sa inyong bagong i-update. Ito po'y good news para sa ating lahat mga OFW, yun ang especially po. Pero syempre, bago ko po sabihin sa inyo yan, yung kung ano yung good news na yun na i-update ko is, huwag po muna natin kalimutan subscribe yung channel ko and then push the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan i-like yung Facebook page ko, Tropa TV, at ang aking Instagram, si Jamel Bryan. Yan, mga katropa, yung sinasabi ko sa inyo, yung i-update ko, at saka yung good news. Ang good news po is open na po yung international flight sa Pilipinas. Means, meron ng international flight sa Pilipinas na pwedeng pumasok o pwedeng lumabas, parang ganoon ang nangyari ngayong July 8 yan. Nag-resume na po. Ito po, ipapakita ko sa inyo kung saan ko nabasa yon o kung saan ko nakita yon sa Philippines Embassy ng Saudi Arabia na nakapost siya. Yan. Ipapakita ko sa inyo at babasahin ko kung ano yung mga sinasabi nila ron. Mga katropa, ano pang hinihintay natin? Tara na! Okay mga katropa, ito yung sinasabi ko sa inyong good news. Kapopost lang siya ng Philippines Embassy in Saudi Arabia na 15 hours pa lang nakakalipas na open na yung international flight will resume on July 8 sa Pilipinas. Yung airport natin nag-resume na ng international flight, yung MIA. Yan. Ang nanggaling sa kanya, galing to sa philippinesinquirer.net natin, no. Sa Pilipinas to. Siya yung nag-post, pinost din ng Philippines Embassy natin. Click lang natin kung ano yung mga dapat gawin. Kung ba ano yung mga mechanics niya kung bakit siya nag-open. Okay. Ayan. Philippines Daily Inquirer siya. Ang sabi rito, MIA International Flight will resume July 8. Yan. Okay, basahin po natin ha. Manila, Philippines. Ninoy Aquino International Airport, NAIA, will resume international flight operation on Wednesday after being shuttered for 3 months because of the COVID-19 pandemic. Okay? The Manila International Airport Authority, MIAA, said in a statement on Saturday that passengers and airlines should be aware of terminal assignment to avoid confusion. Okay? Lahat ng may mga statement ng Saturday, mga passengers and airlines na dapat mag-iingat pa sa mga be aware aware sila sa mga terminal na inassign kung sa mga inassign para hindi maiwasan yung mga avoid, no? Okay, tuloy natin yung pagbabasa. Airlines that were actually assigned to Terminal 3 but were relocated to Terminal 1 ayan, in March may relocate to Terminal 3 ahead of the resumption of operation at 12:01 AM of July 8. Ayan, sa terminal na po yung dati sa ng March is Terminal 1 ngayon. Ang tingin ko Terminal 3 na ngayon. Okay? Ano po ba? Thus flight all Nippon Airways, AirAsia Berhad, Cathay Pacific, Emirates, KLM Royal Dutch Airlines, Qatar Airlines, Singapore Airlines, and Turkish Airlines will again operate from Terminal 3 starting on July 8. Yan. Yung mga nabanggit na na airlines yan, doon sila mag-operate sa Terminal 3 starting July 8. Okay, tingnan natin yung ibang Okay. Kanta natin konti. Saan yun? Nawala. Okay. Sorry, nawala. Ayun. Okay. Ito sabi, international operation of other airlines carrier like Cebu Pacific, Qantas Airways, and United Airlines will remain suspended. Yan. Yung may mga iba pa na yung mga carrier, mga other carrier, hindi pa pwede. Okay. Meanwhile, the airport terminal 2, okay,
Terminal 2 will continue to service international arrival flights for the Philippines Airlines, PAL. International departure are operating in Terminal 1 at the moment. Yan. Nasa Terminal 1 ng we continue service. 2 and 1 ang still ang PAL natin, no? Okay, airlines assigned to Terminal 1 will remain International 1 in China. Terminal 1, Air China, Air New Guinea, Asiana Airlines, China Airlines, China Eastern, China Southern, Etihad Airways, EVA Air, Ethiopian Airlines, Gulf Air, Hong Kong Airlines, Japan Airlines, Jeju Air, Jetstar Asia, Jetstar Japan, Korean Airlines, Kuwait Airways, Malaysia Airlines, Oman Air, Royal Brunei Airlines, Saudi Airways, Malaysia Airlines, Saudi Airlines, Scott, Thai Airways, and Xiamen Air. Okay, Cebu Pacific, Sebgo, Philippines Air Asia, and Air Sweep will operate domestic flight from Terminal 3. Yan. Yung Cebu Pacific, Sebgo, Philippines Air Asia, and Air Sweep will operate domestic 3, sa mga domestic naman yan from Terminal 3. While Philippines Airlines and PAL Express will operate from Terminal 1. Okay? MIA said Terminal 4 would remain closed until further notice. Sarado pa niya naman po. Okay? The MIA advised travelers to check with other airlines as regards the resumption of international flights and the regulation imposed by the countries and airports of their destination. Under current regulation, only Philippine citizens, member of their immediately families, government official, foreign diplomats, and official of international organizations may enter the country. Okay, Filipino citizen lang daw po, member of the family, immediately families, government official, foreign diplomat, yan, yung mga pinayagan na pumasok sa bansa, na. Okay. Everyone arriving in the Philippines are required to undergo COVID-19 testing of NAIA one-stop shop to be followed by mandatory 14 days quarantine in government accredited facilities. Okay mga katropa, yan, nakita nyo na yung sinasabi ko sa inyong good news. Nakita nyo naman yung website na yun, galing yun sa Philippine Inquirer sa Pilipinas. Yan. Pinost ng Saudi Arabia yun, ng Philippines Embassy natin. Yan po, hindi po fake news Yan po ay galing sa kanilang website lahat. Yan. Sinare ko lang po sa inyo yung good news na yan, na update na yan, na ibig sabihin malapit na tayong makauwi mga katropa, pero syempre nandun pa rin yung mga protocol na may quarantine pa rin. Kung ano yung mga pinapaano nila, mga rules and regulations sa airport simula ngayon, simula dati, na may swab test, quarantine, may mga ganun pa rin yung sigurado. Pero ang nabanggit lang doon is 14 days quarantine pa rin pagdating mo ng Pilipinas. Pero tingin ko yun na yun, may mga swab test na rin kung ano yung ginagawa nila pag dumarating sa mga repatriation. Parang ganoon na rin yun. Pero nag-open na yung international flight natin. No? May mga sinabi siya ron ng mga airlines na marami, na halos lahat naman ng nandun din yung mga airlines natin sa Saudi, sa Oman, yan, sa Japan, sa Singapore, halos lahat ng mga tinatanong nyo sa akin nandun na yung Qatar, Kuwait, yan, may mga open international flight na yung Pilipinas natin. Magandang balita yan para sa ating mga kaibigan, especially mga gusto nang umuwi ng Pilipinas. Yan, sana mga katropa, bisitahin nyo rin yung mga embassy ninyo kung nasan naman kayo. Baka basahin nyo maigi kung hindi kayo nalinawan sa mga sinabi ko. Basahin nyo maigi doon yung sinabi ng Philippine Inquirer na sinulat nila, kung ano yung mga airlines na nakalagay doon, kung ano yung mga protocol, yan. Kung ano yung mga meron din domestic doon na open na rin daw. Yan. Marami nakalagay ng airlines doon, hindi ko lang maisa-isa. Yan. Pero basahin nyo na lang po, punta po sa Philippine Embassy ninyo kung nasaan kayo. For sure ako nandoon nyo kasi sa embassy ng Philippines Embassy ng Saudi Arabia is pinost nila yun. Ibig sabihin legit yun. Lahat ng nakapost doon sa Philippines Embassy ng Saudi Arabia dito sa amin is legit yun. Totoo yun. Hindi natin positionalingan yun. Kaya yan mga katropa, sana nakatulong sa inyo yung information na yan. At least
Meron ako na ibigay sa inyong konting update, pero yun is isang good news, napakalaking good news. Yan. Yeah. Okay mga tropa, maraming salamat sa inyo. At mga katropa, meron pala akong i-share sa inyo kung kayo po ay coffee lovers. Baka gusto nyo pong subukan yung nice ground coffee. Yan. Masarap na kape po yun. Natikman ko na po siya. Actually, siya yung madalas kong iniinom dito. Yung galing ako ng Pilipinas. Nag-uwi ako niyan dito. The best mga katropa. Wala na kasi dito pa sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, sinubukan kong tikman yung nice coffee. N-A-Y-S. Okay? Nice coffee. Parang nanay kape. Parang gano'n na. Ano po siya? Kaping Barako. Yan. From Lipa, Batangas. Yan. Liberica Coffee. Yan. Liberica Coffee siya. Masarap siya mga katropa. Kung gusto niyo pong matikman, propose ko rito kung saan ko in-order yung kape na yun. Sinishare ko lang sa inyo. The best siya. Meron siyang drip coffee. Yung alam niyo para siyang para siyang tsaa. I-drip niyo sa tubig mainit na sa baso lang na isang gano'n. Meron din siyang drip coffee na tinatawag. Yun po bago. Natikman ko kasi siya mga tropa. Ito pa, hindi ako endorser nyo na. Sinishare ko lang sa inyo kasi nasarapan ako sa kape na yun. Actually, dapat yung nakarang ko pa sinare sa inyo is nakalimutan ko naubos na yung coffee, hindi ko maipakita sa inyo. Natapon ko na yung pack. Sinabi ko lang sa inyo, papakita ko yung picture. Pwede pa kayong umorder, de-deliver po sa inyo yan. Kung gusto nyo yung tikman, ilalagay ko rito yung picture yan para maka-order kayo. Try nyo lang po, murang-mura lang siya. Try nyo mga katropa, saktong-sakto sa merienda at sa umaga yun. Subukan nyo po ha. Ipo-post ko yung contact number niya, subukan nyo umorder. Hindi po ako endorser nyo, wala po akong bayad. Sinishare ko lang po sa inyo kasi nga masarap talaga yung kape. First time ko nakatikim ng ganung kapeng Barako. The best mga katropa. Okay mga katropa, sana subukan nyo yun ha. Okay. Pero syempre, bago natin tapusin tong video na to is magsha-shoutout muna ako sa aking family. Yan. Shoutout sa aking mga anak na si CJ, si Sia, si Cassandra, at ang aking love of my life ni si Mina. Yan. Syempre sa mga kapatid ko, yan. Mag-iingat kayo lagi. Shoutout sa inyo. Sa mga kaibigan ko, shoutout din sa inyo. Mga batang matari, shoutout sa inyo. Yan. Syempre sa mga pinsan ko, yan. Shoutout po sa inyo at sa aking magandang tiyahin na si Tita Baby. Yan. Shoutout po sa iyo, Tita Baby, na mag-iingat ka lagi. At syempre, hindi natin kakalimutan ng aking nanay. Si Nanay Ana, yan. Shoutout sa iyo, Nay. Lagi kayo mag-iingat, ha. Miss na miss ko na kayong lahat. Lahat ng sinoutout ko, miss na miss ko na kayo. Okay, mga katropa? Pero syempre, para sa aking mga masugid na taga-subaybay na manonood na nagtitiwala, maraming po salamat ulit sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa aking in-update ngayon na sinare na good news mula sa Philippines Inquirer at sa Philippines Embassy natin na nagmula sa Pilipinas. Yan. Good news mo, meron na tayong international flight open na sa Pilipinas. Sana makakatulong na sa atin sa pag-uwi natin. Kaya mga katropa, hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo.